Mga minamahal, tayo po ay nasa Lord's Day 27 ng Heidelberg Catechism at patuloy nating pinag-aaralan ay ang sakramento na ibinigay ng Panginoon sa Iglesia. At ang ating pong scripture reading ay masusumpungan po natin dito sa unang sulat ni Pedro sa Kapitulo 1, talatang 1 hanggang 9, na ganito po ang siyang isinasaad. Unang Pedro, Kapitulo 1, at ganito po ang siyang sinasabi. Si Pedro na apostol ni Jesucristo sa mga hinirang na nanginging bayan na nasa pangalat sa Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia, at Bithynia, pinili at itinalaga ng Diyos Ama at ginawang banal ng Espiritu upang sumunod kay Jesucristo at mawisikan ng kanyang dugo, biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo sa pamagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo mula sa mga patay tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo, na sa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamagitan ng pananampalataya para sa kaligtasan na nakahandang ipahayag sa huling panahon. Sa ganito kayo'y nagagalak, bagaman ngayon sa sandaling panahon ay kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok upang ang kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira, bagaman ito ay sinusubok sa pamagitan ng apoy, ay namanguwi sa kapurihan, kalwalatian at karangalan sa pagpapakita ni Jesucristo. Hindi ninyo siya nakitang gayumay inyong inibig. Bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita kay may inyong sinampalatayanan at kayo'y nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kalwalatian na inyong tinatanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Hanggang dito lamang po ang ating pagbasa sa banal na kasulatan. Mga minamahal, ang ating pong pag-aaralan ngayon ay ang Lord's Day 27 ng Heidelberg Catechism. Meron po tayong tatlong tanong at mga tugon sa mga katanungan ito. At ito ay tungkol sa sakramento ng bautismo ng tubig. Dito ay pag-aaralan natin ang paliwanag bakit kailangan ang bautismo ng tubig sa mga sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo. At sino ang kalakip? Sino ang nakikinabang ng bautismo ng tubig? At ang ating pinag-aaralan ay isa sa mga sakramento, agad dalawa, tulad ng nakaraan, dalawa ang sakramento na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo para sa Iglesia, para sa atin. Ang una ay bautismo ng tubig. Bakit ito mahalaga at ano ang kabutihan nito sa buhay ng isang mananampalataya? Ikalawa ay ang banal na hapunan na ating
ipapangirin, gagawin sa susunod na linggo lubin ng Panginoon. Dumako ngayon tayo dito sa mga tanong na sa tanong bilang 72, diyan ay nasa ating mga church bulletin. Ang tanong ay, ito bang panlabas na paghuhugas ng tubig mismo ay makakahugas ng ating mga kasalanan? So ito ang itinatanong, yung bang bautismo ng tubig ay makakahugas ng ating mga kasalanan na nagawa laban sa Diyos? Ang sagot po dito ay hindi. Ang dugo lamang ni Kristo at ang banal na Espiritu ang naglinis sa ating mga kasalanan. So, ito po ay napakahalaga sa buhay ng isang mananampalataya, sapagkat sa buhay ng isang mananampalataya, kinakailangan na katayo siya ng banal at mabatid niya bakit siya naging banal. Sapagkat ang dugo ng Panginoong Kristo ang siyang humugas at naghugas sa kanyang mga kasalanan. So sa tanong bilang 73, bakit nga ba tinawag ng banal na Espiritu ang bautismo ng paghuhugas ng kapanganakan at paghuhugas ng ating mga kasalanan? So yan po ang katanungan, yung paghuhugas ng kapanganakan. Ang sagot, may mabuting dahilan ang Diyos tungkol sa mga salita. Nais niyang ituro sa atin ang dugo at Espiritu ni Kristo ang naghugas sa ating mga kasalanan, na kung paano ang tubig ay nakakahugas ng mga dumi ng ating katawan. Ngunit higit sa lahat, initiyak niya sa atin sa pamagitan ng walang hanggang pangako at tanda at paghuhugas ng ating mga espiritual na kasalanan ay tunay sa katawang paghuhugas ng tubig. At sa tanong bilang 74, ang mga anak ba ay kailangan bautismuhan? Ang sagot, oo. Ang mga anak, tulad ng mga may edad, ay tipan ng Diyos sa kanyang bayan. Sila'y katulad ng mga may edad na pinangakuan ng kapatawaran ng kanilang kasalanan sa pamamagitan ng dugo ni Kristo at ng banal na Espiritu na tagapagkaloob ng pananampalataya. Kaya nga, ang bautismo ay tatak ng tipan na ang mga anak ay kinakailangang tanggapin sa kapulungan o kapisanan ng Iglesia at mabukod sila sa mga anak ng hindi mananampalataya. Ito ay kaganapan sa lumang tipan sa pamagitan ng pagtutuli na binago sa bagong tipan. So yan po ang mga katanungan at sagot tungkol sa Lord's Day 27. So ang magiging paksa natin ay ang mga pagtanggap o sino ang mga tumanggap ng banal na bautismo, the recipients of the baptism. So meron tayong pagtuturo ngayon tungkol sa bautismo ng tubig na sa lumang tipan ay ang naging tanda at tatak ay sa pamamagitan ng pagtutuli. So, doon ay nasa saan na sinabi ng Panginoon sa mga mananampalataya, pag ang pinanganak na lalaki ay kinakailangan mabautismuhan pagdating ng 8 araw. At sa gayon, sapagkat sinasabi na ang mga anak ay kabilang sa tipan ng Diyos.
At ito ay binago sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo sapagkat ipinahayag sa atin na ang tubig, ang siyang bautismo, ang kinakailangan na ito ang siyang pinalit sa pagtutuli sa laman. Sapagkat noong si Moises ay tinawag ng Diyos mula sa Ehipto, inilabas niya ang kanyang bayan mula sa pagkakaalipin sa Ehipto at sila ay dumaan sa dagat na pula. So ang sabi sa unang Korinto, Kapitulo 10, sila'y dumaan at sila'y nawisikan ng tubig ng dagat at sa pamamagitan din ng ulap. Yung patak ng yung anggi o patak ng tubig mula sa langit ay nagsisilbing bautismo sa kanila. O kaya nga ito ang ating pinag-aaralan sapagkat itinuro ng Panginoon sa Mateo, Kapitulo 28, talatang 18, na siya ay lumapit sa mga alagad at sinabi ng ating Panginoon, ang lahat ng mga otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibibigay sa Kanya. At sabi niya sa talatang 19, kaya sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagaan ang lahat ng mga bansa at bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. At sinabi niya sa talatang 20, at tulungan silang sundin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. At narito ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Kung kaya nga ito ang binigay na tuntunin ng Panginoon sa Iglesia. Una niyang itinuro ito sa mga alagad at itinuro ng mga alagad sa mga Iglesia at humantong maging sa ating kapanahunan dahilan sa ito ang utos ng Panginoon. Kaya nga napakahalaga na makita natin dito na ang sino man sumampalataya sa Panginoong Jesucristo at mabautismuhan ng tubig, sila ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo at hindi mabautismuhan ng tubig, sila ay walang kaligtasan. At yun ay nililinaw ng banal na kasulatan. Ngunit dito sa tanong bilang 72, kinakailangan matutunan natin at maging malinaw sa bawat isa sa atin na ang tanging dugo lamang ni Kristo ang makakahugas ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ito ang ginawa at gawain ng Panginoon. Sapagkat ito ay nililinaw at alam natin na hindi tubig mismo ang makakahugas ng ating mga kasalanan. Maliwanag to sa banal na kasulatan. Ngunit bilang tanda at tatak na itinatawag ng Panginoon, kinakailangan yung sumampalataya sa Panginoong Jesucristo ay kinakailangan mabautismuhan bilang tanda at tatak na siya ay sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang dugo lamang ng Panginoon ang siyang nakahugas. At sabi sa Hebreo, Kapitulo 9, talatang 14, sabi dito, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng walang hanggang Espiritu ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos
ay maglilinis ng ating budhi mula sa mga gawang patay upang maglingkod sa Diyos na buhay. At sumunod na talata, ang sabi dito, kaya't siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan upang ang mga tinawag ay tumanggap ng pangako sa pamanang buhay na walang hanggan. Yamang naganap ang isang kamatayan na tumutubos sa kanila mula sa mga pagsalansang sa ilalim ng unang tipan. Kaya't ang dugo lamang ng Panginoon ang siyang kapatawaran ng mga mananampalataya, o kaya nga dito ay nililinaw sa talatang 22 ng kapitulo 9 ng Hebreo, sa katunayan, sa ilalim ng kautusan, halos lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo. At kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Ito ay nangyari sa panahon ni Moises na ginamit na symbolic ang dugo ng hayop, sapagkat nung maitayo ang tabernakulo, ang inutos ng Panginoon, siya ay pumatay ng hayop, at mula sa hayop na yun ay winisikan ni Moises ang lahat ng kasangkapan doon sa loob ng tabernakulo. At pagkatapos, iniwisik sa mga tao ang dugo ng hayop. At nililinaw ng Hebreo na bagamat walang kapangyarihan ang dugo ng hayop na makalinis, ay ito'y ginampanan ng ating Panginoong Jesucristo na sa pamamagitan ng kanyang dugo. So sa lumang tipan, ginagampanan nila ang isang seremonya na paghuhugas sa pamamagitan ng dugo. Sila'y nakatingin sa hinaharap sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat ipinangako sila ng Panginoon na ang Mesiya ay darating. At yung kanilang ginagawa na seremonya sa pamamagitan ng dugo, sila'y nananampalataya sa tagapagligtas na ito ay ang Panginoong Jesucristo. Nang tagapagligtas ay magbubusa at ang kanyang dugo ay dadanap tulad na sinasabi sa Isaiah 53 na ang kanyang dugo ang siya lamang maaaring makalinis sa ating mga kasalanan. O kaya nga, sinabi dito ni Pedro, yung talatang 2 sa kapitulo 1 ng unang Pedro, nang sabi dito, pinili at itinalaga. So, ibig sabihin, yung mga pinili lang at mga itinalaga ng Diyos sa kanyang kaharian, ibig sabihin, ang kapasyahan ng kaligtasan ay hindi kapasyahan ng tao, hindi naayon sa kapasyahan ng tao, kundi ng Diyos. So, ang ating pananalig ay sa pamamagitan ng pangaral ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, ang tagapagligtas, na nalig tayo na naniwala na ang Panginoong Jesucristo ang siyang pumili sa atin at itinalaga ng Diyos Ama at ginawa sa banal na Espiritu upang sumunod sa Panginoong Jesucristo at mawisikan ng banal na dugo ng Panginoon. Hindi natin alam kung kailan ginawa ng Panginoon sa atin ang pagwiwisik, sapagkat simula nang tayo ay nakadinig ng salita ng Panginoon, ng Ebanghelyo ng ating Panginoon, ay tayo ay pinanganak sa Espiritu. Born again. Yon ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo kay Nicodemo na kinakailangang ipanganak sa Espiritu. Yung pinanganak na muli sa isang ikalawang kapanganakan
So, yung panganakan natin sa Espiritu, ito yung tinutukoy sa Revelation na first resurrection. Sapagkat ipinanganak tayo sa Espiritu, binuhay tayo sa Espiritu, pinanganak, at yun ang tinatawag na first resurrection sapagkat hinango tayo mula sa kamatayan, binuhay tayo dahil sa tayo'y mga patay. Kasama tayo na ibinangon ng Diyos sa pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga't ito ang siyang sinasabi Pedro na nawisikan ng kanyang banal na dugo. So, sinasabi dito sa Hebreo Kapitulo 13, talatang 20, na sa pamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan. So, yung Hebreo ay nagsasaad na mayroong dating tipan, ngunit binago ng Diyos at naging bagong tipan na dito ay nahayag ang tungkol sa dugo ng ating Panginoong Jesucristo na siyang bagong tipan na nakakahugas ng ating mga kasalanan. Sabi sa Hebreo 13, talatang 20, ngayon ang Diyos ng kapayapaan na bumuhay mula sa mga patay, ibig sabihin ang mga mananampalataya dati ay patay. No? Nasa kadiliman, walang buhay. Ngunit sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo ay tayo'y hinango sapagkat nawisikan tayo ng dugo at nabuhay tayo. Binago tayo, kasama tayo, binuhay ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga ito yung sinasabi na ang Diyos ng kapayapaan na bumuhay mula sa mga patay sa ating Panginoong Jesucristo ang dakilang pastol ng mga tupa sa pamagitan ng dugo na walang hanggang tipan. So yan ang kahalagahan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. And then yung pangalawa na paghuhugas ng ating mga kasalanan. Sabi sa tanong bilang 73 ay ganito ang sinasabi, bakit nga ba tinatawag ng banal na Espiritu ang bautismo ng paghuhugas ng kapanganakan at paghuhugas ng ating mga kasalanan? Ang sagot dito, may mabuting dahilan ang Diyos tungkol sa mga salita. Nais niyang ituro sa atin ang dugo, ang Espiritu ni Kristo ang naghugas sa ating mga kasalanan na kung paano ang tubig ay nakakahugas ng mga dumi ng ating katawan. So, inihahambing dito ng ating Heidelberg Catechism na ang dugo lamang ng ating Panginoon sa Kristo sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu ang naghugas ng ating mga kasalanan. Hinugasan tayo, nilinis tayo upang maging banal, matuwid, kaaya-aya, alugod-lugod, dalisay, walang duwis, walang kapintasan. Nilinis tayo. At inihahambing ng paglilinis ng dugo sa atin, ng ating Panginoong Jesucristo, nilinis tayo, inihahambing nito sa tubig. Kasi tayo, kung minsan, ay laging naliligo. Meron dyan, naliligo 2 beses. Isa sa umaga, isa sa gabi. Bakit? Nililinis yung katawan. Inaalis yung mga libag, yung madudumi, yung mga balakubak sa ulo,
yung mga libag sa mga kilikili, yung pawis, yung marumi, para maging mabango tayo sa pamagitan ng tubig. Kasama na ang ating mga paa na laging katapak sa maruming lupa at sa mga may amoy na sapatos at tsinelas. So sa pamagitan ng paghuhugas ng tubig, nalilinis tayo. Yung sinasalarawan ng banal na kasulatan na ganun ang ginawa sa ating paglilinis, hinugasan lahat, walang natitirang kasalanan sa pamagitan ng dugo, ganyan din ang paghuhugas ng tubig sa ating mga katawan. At ang sabi dito sa Hebrew, ngunit higit sa lahat, tinitiyak niya sa atin na sa pamagitan ng walang hanggang pangako at tanda na paghuhugas ng ating mga espiritual na kasalanan at tunay na katawang paghuhugas ng tubig. So yung paghuhugas ng dugo sa atin sa pamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay paglilinis. Lahat ng karumihan, lahat ng kasalanan, lahat ng kalikuan, lahat ng pagsalansang hinugas at naging maputi tayo at naging banal tayo sa harapan ng Diyos sapagkat hindi tayo makakadapo sa langit ng marumi na makasalanan. Kinakailangan bawat isa ay banal at makatuntong, makapasok sa kaharian ng langit. At yun ang ginawa ng Panginoon. Kaya may kaugnayan ang dugo ng Panginoon na paghuhugas at gayon din sa ating mga katawan ng tubig. Kaya nga ito ang siyang nilalayo ng Panginoon na lagi natin tatandaan ang dugo lamang ng Panginoon ang nakakahugas ng ating mga kasalanan. At ang mga mananampalataya ay nawisikan. Sinasampalatayanan natin na tayo ay nawisikan ng dugo ng Panginoon. Hindi natin alam kung paano yun, pero sa pananampalataya, naiintindihan natin. Para bang sabi sa Hebreo, ay naiintindihan natin na Diyos ang siyang lumikha ng langit at ng lupa. Naiintindihan natin sa pamagitan ng pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya ang substance. Sapagkat kung walang pananampalataya, hindi tayo kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. So sa pamagitan ng pananampalataya, tayo ay nawisikan. Kaya sabi dito, biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo rin sumagana. At yun ang siyang nilalayo ng Panginoon. At sabi sa unang Juan, Kapitulo 1, talatang 7, ngunit kung tayo'y lumalakad sa liwanag, na tulad niya na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa. Ibig sabihin, ang mga mananampalataya ay nasa liwanag. Wala na sila sa kadiliman sapagkat hinamon na sila mula sa kadiliman at ngayon nasa liwanag at meron tayong pakikipagkaisa at pagkakauna-unawaan sa isa't isa. Sapagkat tayo ay pare-parehong nasa ilalim ng biyaya ng Diyos at ang dugo ni Kristo at ni Jesus na kanyang anak ang luminis sa atin sa lahat ng kasalanan. Pwede natin sabihin, ano na bang makasalanan yun? Kasalanan ng pagiging madaldal, kasalanan ng pagiging marites, mga kasalanan. Marami pang mga kasalanan. Pero hinugasan tayo sa pamagitan ng dugo ng Panginoon. Kaya nga, sabi sa unang Juan, Kapitulo 5, talatang 6, ito ang siyang naparito sa pamagitan ng tubig at ng dugo, si Jesucristo.
Hindi sa tubig lamang, kundi sa tubig at sa dugo. At ang Espiritu ang nagpapatotoo, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Kaya ang tubig ay panlabas ng paghuhugas o paano nakakalinis ng ating mga karumihan o dumi. Ngunit ang panloob ng ating kaluluwa, ang dugo, ang alinis sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ito ang itinalagang sakramento ng ating Panginoong Jesucristo. Sa mga gawa, mayroong isang kasaysayan dito na nangyari kay Felipe at saka sa isang eunuch. Sa Acts chapter 8, verse 37. Sapagkat sinabi dito at sinabi ni Felipe, kung nananampalataya ka sa buong puso ay mangyayari, at sumagot yung eunuch at sinabi niya, sumasampalataya ako na si Jesucristo ay anak ng Diyos. Sapagkat si Felipe ay isang evangelista at siya'y naglalakad at merong isang karwahe na dumaan na narinig niya na nagbabasa yung eunuch tungkol sa Isaya at hindi niya maintindihan. O kaya dahilan doon, sumakay si Felipe at ipinaliwanag ang tungkol sa Isaya. Hanggang sa maliwanagan yung eunuch na yun at nanampalataya. Kaya ang sabi ng eunuch, sumasampalataya ako na si Jesucristo ay anak ng Diyos. At sabi sa talatang 18, inutos niya na itigil ang karwahe at lumusong si Felipe at ang eunuch sa tubig at binautismuhan siya ni Felipe. At sila'y umahon mula sa tubig at inagaw ng Espiritu ng Panginoon si Felipe at hindi na siya nakita ng eunuch at ang sabi nito, naggagalak na nagpatuloy siya sa kanyang mga lakad. Nabautismuhan siya. Nadama niya ang paghuhugas. Kaya't ang bautismo na tatak at tanda, ito ang inutos ng Panginoon. Sino mang sumampalataya sa Panginoong Jesucristo at mabautismuhan ng tubig ay maliligtas. Dito naman sa tanong bilang 74, ito ay katanungan naman kung ang mga anak ay kailangan bang bautismuhan. Ang sagot ay oo. At dito sinasagot, ano ang dahilan kung bakit ang mga anak ay kasama sa bautismo. Kasi nung araw, noong kami ay hindi pa reform, ang mga anak namin ay hindi nabautismuhan. Pero ang tawag doon ay dedication na ihandog na salungat sa katuruan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nung tayo ay maging reform, yung aming mga anak ay nabautismuhan sa tubig. Sapagkat yun ang sinasabi sa banal na kasulatan na ang mga anak ay kinakailangang mabautismuhan. At yun ang ating pag-aaralan. Ang sagot dito, ang mga anak ba ay kinakailangang mabautismuhan? Ang sagot ay oo. Ang mga anak, tulad ng mga may edad, ay tipan ng Diyos. Ibig sabihin, sila'y kasama sa tipan. Sapagkat ang tipan ng Diyos ay pampamilya. It's a family. Ang buong sambahayan ay kasama sa tipan ng Diyos. So, sino-sino ang kasama sa tipan ng Diyos? Ang mag-asawa, ang mga anak,
At kung sakaling meron pa na miyembro ng sambahayan tulad ng lolo, ng lola, kasama yun ng mga bautismo at yun ang pag-aaralan din natin. At sino pa? Maaaring yung mga alalay, yung mga tumutulong sa inyo sa sambahayan o yung mga trabahador. Kasama yun. Kaya nga doon sa 10 utos ng Panginoon ay pagdating sa pananambahan, ang mga trabahador ay kailangan kasama sa pananambahan. Katulad natin, lahat ng ating mga anak ay kinakailangan kasama natin sa pananambahan. Kailangan. Ang lola, ang nanay natin, ang tatay natin, kinakailangan kasama sa pananambahan. Ngayon, nasa kanila na kung ayaw nila. Pero gusto natin, kasama sila. Dalangin natin, kasama sila. Masama sila sa ating pananambahan. Kaya malaking kabigatan ito sa atin. At dito, sinasabi ng Panginoon ng sambahayan, kasama ang mga nabanggit natin, mga anak, lolo, lola, at mga nanay, tatay, ay nasa kanyang tipan. At ito ay kanyang bayan. Sila, katulad ng mga may edad, tinutukoy naman dito ay mga bata, ay pinangakuan ng kapatawaran ng kanilang kasalanan sa pamamagitan ng dugo ni Kristo at ng banal na Espiritu na tagapagkaloob ng pananampalataya. Kaya nga, ang bautismo ay tatak ng tipan na ang mga anak ay kinakailangan tanggapin sa kapulungan o kapisanan ng iglesia at mabukod mula sa mga anak ng hindi mananampalataya. Ito ay kaganapan ng lumang tipan sa pamamagitan ng pagtutulig na binago sa bagong tipan. Kaya tayo mga minamahal ay sa isang iglesia ay kinakailangan na mga mananampalataya ay talagang nabautismuhan. At noong nakaraang linggo ay kung mayroong mga bago na nais maging member ng ating church, ay kinakailangan alamin natin kung sila ay nabautismuhan o hindi. O yung ating mga anak, kung nabautismuhan o hindi, ay kasama sila na kinakailangan mabautismuhan. Sapagkat dito ay tinutukoy sa mga gawa. Halimbawa, sa mga gawa, si Cornelio ay isang sambahayan. Sabi sa Acts chapter 10, verse 24, ay sinabi dito na doon ay ipinadala si Pedro ng Panginoon. Sapagkat nakita ng Panginoon yung pananampalataya ni Cornelio na isang sundalo o kawal. At dumating si Pedro at ipinangaral ang Ebanghelyo. At makikita natin sa chapter 10 ng mga gawa, verse 24, ay nang sumunod na araw ay dumating sila sa Caesarea. Sila'y naghintay o na sila'y hinihintay ni Cornelio at tinipon ang kanyang mga kaanak at ang kanyang malalapit na kaibigan. So bago mangaral si Pedro, ang buong sambahayan ni Cornelio at yung mga malapit na kaibigan at kamag-anak ay nagtatipon-tipon upang sila'y makinig sa mabuting balita na dala ni Pedro. At sabi sa mga gawa, kapitulo Acts chapter 10 verse 46,
Ang sabi dito, samantalang narinig nila ang mga ito ng mga wika at nagpuri sa Diyos na gayo'y pinahayag ni Pedro. Maaari bang hadlangan ang sino man ang tubig upang huwag mabautismuhan itong mga tumanggap ng Espiritu Santo na gaya naman natin? At sabi dito sa talatang 48, at kanyang inutosan sila na mabautismuhan sa pangalan ni Jesucristo, at pagkatapos sila ay pinag-usapan nilang manatili ng mga ilang araw noon. So yung buong sambahayan, kasama ang mga anak, kasama ang mga kamag-anak, kasama ang lahat ng na naglilingkod kay Cornelio, sila ay nakinig, nanampalataya at nabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. At kasunod nito ay yung sambahayan ni Lydia. So ang pinag-aaralan natin dito ay yung mga bata, yung mga anak ay kasama na kinakailangan na bautismo. Sapagkat may mga grupo, may mga ilan na hindi nila hindi sila naniniwala at nananalig sa bautismo ng bata. Pero ang report ay nananalig at nananampalataya. Katulad ito ni Cornelio at katulad ito ni Lydia sa mga gawa. Sapagkat ang sabi dito sa banal na kasulatan sa Kapitulo 16, talatang 14, at nakinig ang buong sambahayan ni Lydia. Si Lydia ay sumamba sa Diyos at si Lydia ay mula sa lungsod ng Thyatira at sambang nalakal ng mga telang kulay ube. Binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang makinig ng mabuti sa mga bagay na sinasabi ni Pablo. At sabi sa mga gawa, Kapitulo 16, talatang 15, nang sila'y mabautismuhan na, nakasama ang kanyang sampahayan, ang buong sampahayan, kasama niya. Maring kasama din niya yung kanyang mga alalay. Ay nakiusap sila sa amin na sinasabi, kung inyong pinatulan na ako'y tapat sa Panginoon, tumuloy kayo sa aking bahay at do'y tumigil, kaya't napilit niya. So ang buong sambahayan, kasama ang mga bata. Ito ang katuruan ng Reform. Ito ang katuruan ng ating Iglesia na ang mga bata ay kasama sa bautismo ng tubig. Sapagkat ito ang sinasabi ng Panginoon na sila ang naging kasama sa tipan sapagkat sila ay ang kanyang bayan. Kaya sinabi ng Panginoon sa mga alagad, huwag niyong pagbawalan ang mga bata na lumapit sa akin sapagkat mahal ng Panginoon ang mga bata. Kaya nga tayo nananalig at sumusunod sa utos ng ating Panginoon sa Kristo, mabautismuhan ang mga bata. Amen. Patuloy mo kami pagpalain o aming Diyos at aming Ama sa katuruan ito ng Reform. Pagpalain mo kami at ito po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen.